Tatlong araw na lang simula na ng campaign period para sa national positions sa eleksyon 2025. At muling nagpaalala ng COMELEC sa mga regulasyong dapat sundin. Paiigtingin din daw ang pagsugpo sa pagbili at pagbenta ng mga boto. Nakatutok si Von Aquino. Simula na ng campaign period para sa national position sa Martes, February 11. Tatagal yan hanggang Sabado, May 10. Sa panahong ito, opisyal ng kandidato ang mga aspirant at pwede ng mangampanya. Sasabay riyan ang paghihigpit ng COMELEC sa kanilang mga regulasyon sa paglalagay ng campaign materials. Meron kami mga operation backlash. Yung mga local COMELEC natin ay magkoconduct lagi ng mga pagtatanggal ng mga campaign materials upang masigurado na susunod sila doon sa size limitation. Doon lang sila pwede maglagay sa mga public places na inaalaw natin. Pero yung private properties hindi namin pwedeng galawin. Paigtingin din ng COMELEC ang pagsugpo sa vote buying at selling. Pwedeng magsumbong sa Committee on Kontrabigay o magpasa ng litrato o video ng vote buying and selling. Sabi ng COMELEC, pwede na nilang ipagpalagay na sangkot sa vote buying ang kandidato kapag siya mismo ang mga tauhan niya nakitaan ng mga kahina-hinalang kilos na maaaring may kinalaman sa pagbili at pagbibenta ng boto. Yung bahay ni Mayor, may mga mahabang pila. Paglalabas, may mga dalang mga plastic na kung ano-ano, goods. Ipipresume namin si Mayor engaged sa vote buying. We have to make presumptions. It's up to them to defend themselves. Maglalabas ng show cause order ang COMELEC sa kandidato para pagpaliwanagin kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify o makasuhan ng election offense. Pati ang posibleng pagbili ng boto gamit ang e-wallet. Mahigpit din na imomonitor ng COMELEC katuwang ang mga e-wallet platform. Nakamonitor kasi kaya naman ng mga platform na i-monitor yan. Saan ka naman nakakita 2 araw bago mag-eleksyon, nagpapadala ng mga 300, 400, 500 tao. Medyo doon pa lang napaka-unusual yun. 10 araw bagong eleksyon, ipagbabawal ang pamimigay ng ayuda. Sa COMELEC Resolution 11104, may tuturing na abuse of state resources kung ginawa ito ng opisyal na kasalukuyang nakaupo, kung may kontrol siya sa government resources at kung meron siyang benepisyo mula rito at iba pa. Election offense ang magbigay at tumanggap ng bayad sa boto. Sino ang maaktuhan pwedeng arestuhin ng walang warrant. Kabilang ang mga yan sa mga tinalakay sa Masterclass Road to the 2025 Elections, isang election briefing na bahagi ng paghahanda ng GMA Integrated News para sa election 2025. Ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE, ibinahagi ang mga naobserbahan sa nakaraang eleksyon at kung ano ang dapat bantayan sa Mayo. If you have more than 2 watchers per polling place, you are presumed to be committing vote buying. Hindi pa po namin yan nakita implemented, and we hope to see that implemented in the May 2025 national and local elections, because that's one way politicians and their candidates skirt over this election offense of vote buying. Ang GMA Integrated News Research nagpresenta ng mga datos kaugnay sa mga nakaraang eleksyon at sa darating na 2025 elections para bigyang konteksto ang election coverage. Mahalaga ring makita ang voter turnout dahil ang pagiging vote rich ng isang probinsya o rehiyon is only half the story and becomes an advantage if registered voters actually vote. Much is at stake this May, and we'll do our best with the help of our partners and friends to live up to our commitment to an honest and truthful election coverage with stories we write, with the content we produce for all Filipinos, for the Philippines. Dapat totoo. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Sa malaparaisong isla ng Panglao sa Bohol, may nagpapabilib sa mga turista sa husay nito sa pagsakay sa skimboard. Pero ang ating viral skimboarder, hindi tao kundi aso. Kuya Kim, ano na? Ang mga turista sa Alona Beach sa Panglao, Bohol, hindi lang namangha sa breathtaking view ng isla. Pati na sa magpapakitang gilas ng asong ito na ang alam na trick, ang pagsakay sa kanyang skimboard. Pumunta kami sa Alona Beach sa Panglao. Tapos yun, nakita namin yung may-ari at yung aso na nag-skimboard. May mga turista ding naaliw kaya maraming ding nanonood. Ang skimboarder doggo ng Bohol, ang half Labrador, half Aspin na si Brad. 8 buwan pa lang daw si Brad nang turuan itong mag-skimboard. Mula noon, naging bonding na ng dalawa ang mag-skimboard sa beach. Pero alam niyo ba kung ano pinagkaiba ng skimboard?
sa pamilyar na sa ating surfboard. Kuya Kim, ano na? Ang skimboarding at surfboarding ay parehong water sport na gumagamit ng board. Pero di tulad ng surfboarding na karaniwang ginagawa sa malalim na bahagi ng dagat na may malalaking alon. Ang skimboarding o skimming ginagawa sa mababaw na tubig na malapit sa dalampasigan. Mas maliit din ang board na ginagamit ng mga skimboarders. Ang skimboarding unang ginawa noong 1920s sa Laguna Beach, California. Ideya ng lifeguard na si George Griffiths at kaibigan nitong si Jimmy. Mula noon, marami nang nahook sa naturang water sport. Maging ang asong si Brad. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Isang malaking hamon pero maluwag daw na tinanggap ni Bianca Umali ang opportunity na makatrabaho sa pelikula ang nag-iisang superstar at national artist na si Nora Honor. Narito ang aking chika. Misteryoso ang karakter ni Bianca Umali sa official trailer ng Mananambal. Na-challenge daw siya dahil sa mga eksena na kinunan sa bundok at talon. Pero sulit daw dahil kasama niya sa pelikula ang national artist for film na si superstar Nora Honor. Kaya itinuturing niya itong isang acting masterclass. And then po dumating siya nung araw na yon. At pagdating po niya, para pong slow-mo po sa paningin ko. Pagpasok po niya, si Miss Nora Honor is such a lovable, and Miss Nora is very tiny and huggable. Being there with her and seeing her acting as if she's as young as she used to be, it was magical. Kasama din ni Bianca sa pelikula ang kapwa sangre star na si Kelvin Miranda, pati ang iba pang sparkle stars na sina Jeric Gonzalez at Edgar Allan Guzman. Isang karangalan at napakaswerte na sa industriya natin, marami nag-aangad na makatrabaho yung nag-iisang superstar. So, isa ako doon, kaya proud ako doon. Halos nagiging magkasama kami sa mga ginagawa namin. So, masaya rin yun sa akin dahil mas nagkakaroon kami ng time para mas makabisado namin isa't isa pagdating sa pagtatrabaho. Bukod sa pelikula, excited na rin si EA sa nalalapit niyang wedding. Matagal na raw nilang hinihintay ni unang Hirit host at lolong bayani ng bayan star Shaira Diaz ang kanilang pag-iisang dibdib. Mas exciting Kumbaga ako, especially sa akin, sa side ko, mas gusto ko na Gusto ko nang ikasal kasi nga syempre 'di ba ilang years na rin ako nag-aantay for Shaira, and syempre gusto namin planado lahat, gusto namin